Alright. Amen. Magandang araw po sa bawat isa, sa aking mga kaklase, sa mga preachers, sa mga kapatiran na nanonood. Ganon din po, magandang araw sa ating teacher, Pastor Regan Banyaga ng Christian Bible Baptist Church, Dasmariñas, Cavite. Magandang araw po sa inyo po at magandang araw po sa bawat isa. Ako po pala si Brother Elvis Lavaro Marquez ng Christian Bible Baptist Church, Dolio Outreach dito po sa Taiwan. Ako po ay naligtas noong August 12, 2018 at nabaptismohan September 23, 2018 sa Tansi District, Taichung City, Taiwan. Yun po ay araw ng 2018 Soul Winning Conference sa Tansi po. Ako po ay nabaptismohan ng ating mahal na pastor, Dr. Ed M. Laurena. At ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako po ay niligtas ng Panginoon, nakakilala pa ako sa Kanya. At nung araw na yon, August 12, ay tinanggap ko po siya sa aking puso bilang Diyos na buhay tagapagligtas sa aking puso. At ako po ay nakakatiyak 100% po ay dumating man yung araw ng aking kamatayan ay pupunta po ako sa Kanyang kaharian sa langit. Dahil yun po ay pangako ng Diyos sa aking buhay sa pamamagitan ng Kanyang mga banal na salita. Ngayon po, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos patungkol po sa ating project sa subject na Theology 1 sa Baptist Heritage Bible College, CBE, second year. So magandang araw pong muli sa aking mga kaklase at sa ating teacher, Pastor Regan Banyaga ng Christian Bible Baptist Church, Dasmariñas, Cavite. Salamat po sa buhay niyo po, mahal na pastor, sir, po na patuloy nagpapagamit sa dakilang gawain ng Panginoon, patuloy po kayo pagpalain ng Panginoon, ganoon din po inyo pong mga mahal sa buhay at kaanak at pamilya. Ngayon po tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong topic sa ating subject na Theology 1 ay yung Who is God? Ano po? Subuksan po natin ano po. Mabilis lang po tayo sa ating devotion po ngayong oras na to, sa araw na to. So muli ay magandang umaga, magandang araw po sa bawat isa po sa inyo po na nanonood. Subuksan po natin ano po sa Book of Acts. Book of Acts chapter 17 in verse 23. Kung andyan na po kayo, basahin po natin ng sabay-sabay ano po. Ang sabi ng Biblia, Acts chapter 17 verse 23 sa ating reference text, sa ating topic na Who is God? Ang sabi ng Biblia, "For as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, To the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, him declare unto you." So kung ating po mapapansin po dito at makikita mga kapatid, ay nagsasalita dito po si Apostle Paul sa mga Athenians, sa Greece, ano po, sa Athens, Greece, kung saan nakita ni Apostle Paul yung kanilang altar na mayroong nakalagay na inscription, To the unknown God. Kung saan sila po ay nagsasamba sa isang Diyos o nagsasamba sila sa Diyos, ano po, na hindi naman nila totally kilala kung sino talaga ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran at Diyos na kanilang sinasamba. Pero salamat ano po sa biyaya ng Panginoon na mayroong salita ng Diyos, ano po, ang King James 16:11 na preserved word of God, ano po, na nagtuturo, ano po, kung paano natin makikilala ang ating Panginoon. Okay po? So nakikita po natin dito ang sabi niya, To the unknown God. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon po, tayo po bilang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, bilang mga ligtas, ay kilala po natin ng lubusan kung sino ba talaga yung ating Panginoon na ating sinusundan, na ating sinasamba, at ng ating pinaglilingkuran. Okay po? So ngayon po ang ating topic, title ng ating topic ng ating pinag-aaralan sa subject na Theology 1 is Who is God? Sino po ba ang Diyos? Sino ang Diyos? Ngayon po naglagay po ako ng subtitle sa ating topic. Ano po? He is that He is. So yun po yung ating subtitle. He is that He is. Inuulit ko po yung ating title sa ating topic na ating pinag-aaral sa ating subject na Theology 1. Ang title niya po is Who is God?
At naglagay po ako ng subtitle, inuulit ko po, ang ating subtitle is, He is that He is. He is that He is. Basahin po natin sa Exodus, very familiar passage po mga kapatid, ano po? Kung saan ang Panginoon po mismo ay nagbigay ng statement, ng introduction sa kanyang sarili, kung sino po ba siya, ano po, kay Moises. Ang sabi po ng Exodus chapter 3 verse 13 to 14, ang sabi po ng Biblia, basahin po natin kung andyan na po kayo, Exodus chapter 3 verse 13 and 14, ang sabi ng Biblia, And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say to me, What is his name? What shall I say unto them? And God said unto Moses, I am that I am. I am that I am. And he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. So ako, dito po sa passages na to, ano po sa chapter 3 ng Exodus, ay mapapansin natin at makikita po natin mga kapatid, kung saan noong itong si Moises ay nakapatay, ano po, ng Egyptian, ano po, sa lugar ng Egypt, at siya po ay tumakbo, palayo, nagtago, ano po, nagtago, tinaguan niya yung kanyang mga fellow, brethren na mga Hudyo, ano po, dahil siya po ay nakapatay ng Egyptian, na kanyang tinabunan ng buhangin, para po hindi ito makita, pero nakita ito ng mga kapwa niya Hudyo. Kaya po siya ay natakot at nag-alala sa kanyang buhay. Kaya po siya ay lumayas, tumakbo at nagtago. Siya po ay nagpunta po ng Mount of God sa Horeb. Okay po. At doon sa Mount of God ng Horeb ay kanya pong na-encounter, kanya pong na-experience, kanya pong nakita, kanya pong nakausap, at kanya pong nakasama ang ating Panginoon. Kung mababasa po natin in chapter 3 ng Exodus verse 2, And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush, and he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burned. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses, and he said, Here am I. At dito po natin makikita mga kapatid, nung inikutan ni Moises ang burning bush mga kapatid, ay mayroong boses na galing doon mismo sa gitna ng burning bush, at yun ay ang tinig mismo ng Diyos na tumawag kay Moises, kung saan ang sabi niya, Moises, Moises. Ano po? At ang sabi niya dito, and he said, Here I am. Here I am. At dito makikita natin mga kapatid kung saan nagbigay ng order at command ang Diyos kung bakit niya tinawag itong si Moises. Ano po? Sa gitna ng burning bush, upang siya mismo po ay gamitin ng Diyos para alisin o to i-extract, ano po, to remove, para alisin ang people nation of Israel sa lugar ng Egypt toward the promised land. Ngunit ito pong si Moises ay nagtanong, ano po, sa ating Panginoon, kung halimbawa ay magtanong ang mga Israelite kung sino ba yung Diyos na tinutukoy ni Moises sa kanila, ano nga ba ang kanyang pangalan? Ano po, kung sino siya at kung ano ang kanyang pangalan. Yun ay tanong ni Moises sa ating Panginoon. At ating makikita nga po sa ating binasa in chapter 3 ng Exodus verse 13 and 14 ay nagpakilala po mismo ang ating Panginoon kay Moses kung sino po siya. Ano po? At nagbigay ng statement ang ating Panginoon po dito kung saan ang sabi niya po is, I am that I am. In verse 14, ang sabi ng Biblia, and God said, Beri came out from the word of God, sa mouth of God, kung saan ang sabi ng Diyos mismo kay Moises, ano po, and God said unto Moises, I am that I am. In last phrase, makikita natin, I am hath sent me unto you.
Ano po? So makikita natin, I am that I am. Ano po? Kung sa Tagalog po, ang sabi ng Panginoon, ako ay ang ako. Okay po? So kung tayo po mismo ang babanggit po na to pertain to pertain our God, ay masasabi po natin, He is that He is. Ano po? So I am that I am ang sabi ng Panginoon. That's why He is that He is. So yun po yung ating subtitle po ngayon, He is that He is. Pero bago po ang lahat, ano po mga kapatid, na tayo dadako at magpapatuloy sa ating pag-aaralan, ay tayo po saglit po munang manalangin. Dakila namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po muli nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong kadakilan sa aming buhay. Muli maraming salamat po muli sa pagkakataon na ito, Panginoon, na pinaglulo sa amin. Kami po makapagtipon, makapag-aral ng inyong salita, Panginoon. Pagpalain niyo po pangangaral ng salita, Panginoon, kaya po siya manguna may taas, mag-glorify, Panginoon. At hindi po ang sino man, kundi kailan po, Panginoon, kailan po makita, Panginoon. Give us patience and humbleness, Panginoon. Attentive heart, listening heart, Panginoon. Correctable heart, Panginoon. Malinis na puso isipan, tanggapin positively ang inyo pong mga banal na salita na ito po, Panginoon, ay magpupuna ng aming pangunahing pangangailangang spiritual, Panginoon. Kaya po siya manguna sa amin, Panginoon. And as thy servant, Lord, please, ako'y nagmamakaw, nagpapakumbaba, nagsusumamo po sa inyo. Ako'y walang magagawa, ako'y walang kakayahan kung wala po kayo sa aking buhay. Lord, please, samahan niyo pa ako, Panginoon. Give me words to say. And help me and guide me, Panginoon, by the power of the Holy Spirit, Panginoon, upang maipangaral ko po, Panginoon, na may kauisan ang inyo pong mga banal na salita, Panginoon, ang inyo pong mensahe sa oras na to, sa araw na to po, Panginoon, para makatulong po, Panginoon, sa channel of blessing para sa inyo pong mga anak, mapunan ang kanilang pangunahing pangangailangan spiritual, Panginoon. Kaya po siyang may taas, Panginoon, manguna, give me wisdom, Panginoon, nagagaling po sa inyo, Panginoon, use me mightily, Panginoon, as according to your purpose and will sa aking buhay, Panginoon. Salamat po muli sa pribileyo, makapag-aral ng inyong salita, Panginoon, at sa pribileyo na pinagkalyo sa akin, makapagbahagi, makapagturo ng inyong salita, Panginoon. Pagpalain niyo po ang inyong pong mga anak na makikinig, kaya po siya patuloy na mangunat, kumilos lagi sa buong buhay ng bawat isa ng inyong pong mga anak, Panginoon. Patawad pong muli sa lahat ng aming pagkakasala, pagkukulang. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen po, amen. So, yung ating subtitle po ngayon, mga kapatid, is He is that He is. Mabilis lang po tayo, mga kapatid. Ano po? So, as a part of our introduction, mga kapatid, God said unto Moses, I am that I am. It is not newly for us that in this statement from God is pertaining and introducing Himself, saying, I am that I am, or He is that He is. He is that He is. Hindi na po ito bago para sa atin, mga kapatid. Alam ko po na ito po ay very familiar passage sa atin, at ito po ay lagi natin na pag-aaralan. Ano po, mga kapatid, kung ano nga po ba ang ibig sabihin ng Panginoon sa Book of Exodus in the Old Testament, na kanyang sinabi that I am that I am. Ano po, mga kapatid? And this statement of God in the Old Testament of the Bible was verified and clarified by God Himself, the Lord Jesus Christ, the meaning of this word saying in the Gospel of John, the fourth Gospel book of the New Testament. Ano po, mga kapatid? So dito po, itong statement ng Diyos na to, ng ating Panginoon, ang sabi niya, I am that I am, mga kapatid, or He is that He is, ay kanyang binerify at klinarify, mga kapatid, sa Book of John, kung saan binanggit mismo ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos na buhay at tagapagligtas, na nagligtas sa atin sa kapamakan ng impyerno, na siyang ipinako sa krus, na matay, inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw para bayaran ng lahat ng ating kasalanan, kung saan ang sabi niya po mismo sa kanyang mga banal na salita, mga kapatid, ay una, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, I am the light of the world. I am the light of the world. Sumunod po doon ang sabi ng Panginoong Jesucristo muli, I am the living bread. I am the bread of life. Sumunod po doon ang sabi ng Panginoong Jesucristo, I am the door. Ano pa? I am the good shepherd. I am the true vine, or I am the vine. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by the Lord Jesus Christ. Ano po, ang sabi niya pa doon, I am the resurrection and the life. So merong 7 I am sa Bible in the book of John, sa New Testament. At yun ay verification o clarification ng Panginoong Jesucristo dito sa ating main text sa Book of Exodus, na ang sabi ng Diyos mismo kay Moises, I am that I am.
So yun po yung verification at clarification po doon sa New Testament in the book of John na sinabi po mismo ng Panginoong Jesucristo. At doon mismo ipinakilala ng Panginoong Jesucristo kung sino po talaga siya. Although marami po tayong alam na attribute sa ating Panginoon, He is the light of the world, He is the living bread, He is the door, He is the good shepherd, He is the way, the truth, and the life. Ano po? He is the resurrection and the life, He is the true vine. Ano po mga kapatid? Hindi lang po yun. In the Old Testament, makikita po natin mga kapatid, ano po? That He is the great, mighty, terrible God, the living in the true God. Amen? Ang makapangyarihang Diyos, ang pinakadakilang Diyos po sa lahat, na siyang naglikha ng lahat ng mga bagay dito sa mundo. He created the heaven and the earth in the beginning. Ano po? Pagkatapos niya pong likhain ang mundo at langit, ay sinunod po niya ang likhain ang mga hayop, ilaw, dagat, bundok, at iba pang mga creeping things dito sa lupa, dito sa buong mundo. Ang araw at ang buwan, ang stars, ay kanya pong nilikha. Sunod po na nilikha niya ay ang tao. Tayo po yun. At sa lahat po ng kanyang mga nilikha o sa lahat ng kanyang mga nilalang mga kapatid, ay tayo po ang pinaka-special po sa lahat ng kanyang nilikha. Bakit po? Mga kapatid, kasi po noong nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ay nilikha niya po ito sa pamamagitan lamang ng kanyang mga banal na salita. Pero tayo po bilang mga tao na galing sa alabok ng lupa, ano po, ay tayo po ay hindi lamang po nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita, kundi tayo rin po ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan din po ng kanyang mga makapangyarihang kamay. So sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita at ang kanyang makapangyarihang kamay, tayo po ay nilikha at tayo rin po ay ginamitan po ng kanyang nostril mismo. At tayo po ay hiningaan ng Diyos nung siya po ay nag-form ng dust upon the ground. Hininga niya po ito with His own nostril at tayo po ay nagkaroon ng living soul. Ano po? Because of the breath of life na hininga na binigay ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga po tayo ay wala po tayong buhay kung walang hininga na hininga na binibigay ng Diyos sa atin araw-araw. Ano po? Pero kaya nga po tayo ay lubos na nagpapasalamat lagi araw-araw, umaga at gabi sa ating Panginoon. Dahil siya nga po ang nabibigay lagi ng hininga, ng hangin sa ating buhay, para sa atin araw-araw para patuloy po tayong magkaroon ng buhay. Amen? So, ang sabi niya po dito, ano po mga kapatid, sa ating subtitle is, He is that He is. He is that He is. Ano po mga kapatid? So, makikita po natin dito, in verse 13 ng ating binasa sa chapter 3 ng Exodus, and Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say to me, What is His name? What shall I say unto them? And God said unto Moses, I am that I am. Ano po, nagpakilala mismo ang ating Panginoon kay Moises. Ang sabi niya, I am that I am. At salamat sa biyaya ng Panginoon mga kapatid. Ganon din po ang Panginoon kung paano po siya nagpakilala kay Moises, kung paano niya po inintroduce, ipinakilala ang kanyang sarili, ay ganon din po ang kanyang pagpapakilala po sa atin nung tayo po ay nabahagian ng salita ng Diyos. Yes mga kapatid, tayo pong lahat ay galing sa alabok. Ano po? Alabok ng mundo, alabok ng lupa, alabok na walang silbi at walang saysay. Ano po mga kapatid? Walang kabuluhan na alabok. Ngunit nung tayo ay pinurmahan ng Diyos upon the ground of the earth, at kanyang iningaan ito with His own nostril, which is the breath of life, at tayo po nagkaroon ng living soul. Kaya po tayo nabuhay at ngayon ay hanggang ngayon tayo po ay nabubuhay. So hindi na po bago po para sa atin mga kapatid na tayo po ay isang alabok lang, kasi nga po ang sabi ng Biblia, for dust thou art. Lahat po tayo ay galing sa alabok. Ano po mga kapatid? Pero salamat sa biyaya ng Panginoon mga kapatid. Ano po? Dahil ako'y naniniwala po mga kapatid na walang sino mang tao dito sa mundo na bumibili ng alabok. Ako'y naniniwala na mayroong tao na bumibili ng lupa,
Pero ako'y naniniwala rin po mga kapatid na walang sinong tao bumibili ng alabok. Pero ako'y lubos na naniniwala na mayroong Diyos na buhay na nasa langit na bumibili ng alabok. Bakit po mga kapatid? Nung tayo po ay iniligtas ng Panginoon base sa ating pananampalataya sa Kanya, nung tayo po ay nagrepent ng ating mga kasalanan sa Kanya at tinanggap natin siya sa ating puso bilang sariling tagapagligtas, ano po mga kapatid? Ay tayo po ay Kanyang tinubos. We have been sold under sin. Ano po mga kapatid? We have been bought with a price. Tayo po ay binili ng Diyos. Ano po mga kapatid? Tayo po ay binayaran ng Diyos. Tayo po ay tinubos ng Diyos. Ano po mga kapatid? Sino ba naman tayo para bilhin, tubusin at bayaran ng Diyos? Tayo lamang po ay isang alabok na kung saan nung tayo po ay namumuhay sa kasalanan, tayo po ay namumuhay sa mundong makasalanan, pero salamat sa biyaya ng Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal, sa kanyang awa at kanyang biyaya, kadakilaan, tayo po ay nakakilala sa kanya, tayo po nagkaroon ng kaunawaan sa kanyang mga banal na salita, tinanggap natin siya sa ating puso bilang sariling tagapagligtas, at ang sabi ng Biblia, ang ating kasalanan ay kanya nang kinalimutan, at yung ating mga kasalanan ay kanya na rin pong mga pinatawad. Ano po mga kapatid? At ang pangako ng Diyos, ang sabi ng Biblia, na kung sino man ang mananampalataya sa Kanya, John 3:16, hindi na mapapahamak sa impyerno, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Ano po mga kapatid? John chapter 10 verse 28, ang sabi ng Biblia, ang Panginoong Hesukristo po mismo ang nagsasabi na sino man ang nananampalataya sa Kanya, lahat ng sumusunod sa Kanya, lahat ng nakakakilala sa Kanya, lahat ng mga naglilingkod sa Kanya, katulad natin mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, and I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So doon po natin makikita mga kapatid yung assurance ng ating salvation na kailanman po mga kapatid, yung ating pananampalataya kay Kristo, mga kapatid, ay hindi na po tayo kailanman pupunta ng impyerno, at ang kasunod po nun mga kapatid ay buhay na walang hanggan sa langit. So doon po natin makikita yung kadakilaan, kabutihan at kabaitan at pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin, dahil tayo kahit isa lamang tayong isang makasalanan na alabok, isang maruming basahan, mga kapatid, tayo po ay walang kabuluhan, pero salamat, tayo po ay iniligtas ng Panginoon sa kapamakan ng impyerno, mga kapatid, at yung lahat ng ating mga kasalanan ay binayaran na po ng ating Panginoon Jesucristo. Amen po. Kaya nga po mga kapatid, tayo po bilang mga ligtas, mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, bilang mga lingkod ng Diyos, ay karapat dapat lamang po nating sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating Diyos. Amen? We shall worship God for what He is. Bakit po? Kasi ang sabi ng Panginoon, I am that I am. That's why we should also praise and worship God for what He is. Amen? He is that He is. Number 1 point mga kapatid, He is the God of every generation. He is the God of every generation. Siya po ang lahat, siya po ang Diyos ng lahat ng henerasyon. Ang sabi po ng Biblia, Exodus chapter 3 verse 15, and God said moreover unto Moses, thus shalt thou say unto the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob hath sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generation. Sa lahat ng henerasyon, mula pa noong kay Noah hanggang kay Abraham, Isaac, Jacob, sa mga propeta ng Diyos, sa lahat ng mga hari, kaya sa mga apostles, especially kay Apostle Paul, hanggang sa henerasyon po natin mga kapatid, at hanggang sa mga susunod na henerasyon, siya po ang Diyos na kailanman hindi nagbabago. Mula noon, siya po ay yung Diyos ni Abraham na kanyang pinaglingkuran, at yung Diyos na ating pinaglilingkuran po ngayon, at Diyos na paglilingkuran ng mga susunod na henerasyon galing po sa atin, galing sa ating pananampalataya sa Christian Bible Baptist Church, ay nag-iisang Diyos lamang po mga kapatid. He is the same yesterday, today, and forever. Ganyan po ang ating Panginoon Kristo, ang ating Diyos na buhay na nasa langit, kung saan hindi po siya kailanman nagbabago. Tayo lamang po mga tao ang nagbabago. Amen? Pabago-bago po tayo. Ang ating puso pabago-bago, ang ating isipan pabago-bago, ang ating pamumuhay, ang ating attitude, behavior, character ay pabago-bago. Pero lagi po nating tatandaan mga kapatid, magbago man ang buong mundo, magbago man ang lahat ng tao, mga kapatid, magbago man ang iyong asawa, magbago man ang iyong
minamahal, magbago man ang ibang kapatiran, pero ang Diyos kailanman po ay hindi siya nagbabago. Diyos ni Abraham noon, hindi nagbago. Diyos ni Jacob noon, hindi nagbago. Diyos ni Job noon, hindi nagbago. Diyos ni Moises noon, hindi nagbago. Diyos ni Isaac noon, hindi nagbago. Diyos ng mga apostol, ni Apostle Paul noon, hindi nagbago. Hanggang ngayon mga kapatid, at sa mga susunod na henerasyon mga kapatid, hindi po kailanman magbabago ang ating Panginoon. Amen? Number 2 mga kapatid, point, not just only He is the God of every generation, but next, number 2, He is the God of every situation. He is the God of every situation. Praise be unto God mga kapatid. Ano po? Dahil mayroon tayong Diyos na handang tumulong at sumaklolo sa ating buhay, anumang mga sitwasyon ang dumarating sa ating buhay, marami mang mga circumstances, trials, sorrows, affliction, and depression sa ating buhay, marami mang mga burden, maraming pinagdadaanan, gaano man kahirap ang pinagdadaanan natin ngayon mga kapatid, anumang trials ang nararamdaman natin mga kapatid, anumang mga emosyon ang nagpapahina sa atin. Yes mga kapatid, hindi po ganun kadali ang maglingkod sa Panginoon dahil meron laging trials of our faith. Laging sinusubok ng Panginoon ang ating pananampalataya mga kapatid, pero hindi para tayo ay patumbahin, hindi para tayo ibagsak, kundi po para mas lalong patatagin ng Diyos ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Hindi po bedrock process ang paglilingkod sa Panginoon. Ano po mga kapatid, marami pong trials na pagdadaanan, maraming pagod at puyat, pero salamat sa biyaya ng Panginoon mga kapatid. Ano po? Dahil hindi po nauubos yung kanyang sustenance po para sa atin. Amen? Siya po patuloy na nagsusupply ng ating pangunahing pangangailangan, especially mga kapatid, ay yung ating mga pangunahing pangangailangan spiritual, our strength. Mga kapatid, ano po mga kapatid, kung saan po ang Panginoon ay nagpapatuloy na supplyan yung ating pangangailangang spiritual upang patuloy rin po tayo makapaglingkod po sa Kanya ng may katapatan at mayroong kagalakan. Yes mga kapatid, hindi po ganun kadali maglingkod sa Panginoon dahil maraming trials, pero masaya. Amen. Masaya po at nagbibigay ng kagalakan sa ating puso mga kapatid. Unspeakable joy ang ating paglilingkod sa Panginoon. And our labor is not in vain in the Lord. Why? Dahil mga kapatid, pagdating sa langit ay meron po tayong tatanggapin na reward. Amen? Pero kung hindi po tayo naglilingkod, mga kapatid, ay wala po tayong tatanggapin na reward sa langit. Ano po mga kapatid? Tayo po ay haharap sa Panginoon ng walang hawak sa kamay. So yun po ang nakakalungkot. Amen? So yun po yung ating encouragement sa bawat isa, challenge sa bawat isa, na patuloy po tayo maglingkod ng may kagalakan at katapatan sa Panginoon, na patuloy po tayong gumawa at kumilos para sa Kanyang dakilang pangalan. Amen? For the furtherance of His gospel and for the advancement of His church. Mga kapatid, ano po? The Christian Bible Baptist Church. Why? Because He is the God of every situation. Tandaan natin mga kapatid, anuman mga kabigatan at trials, problema, suliranin na dumarating sa ating buhay, tandaan natin mga kapatid, laging may pangako ang Diyos, ang ating Panginoon, na kailanman hindi niya po tayo pababayaan, iiwanan at bibiguin. Amen? Nandyan lang po siya kasi nga po mga kapatid, siya ay hindi po nagbabago. Amen? Siya po ay hindi nagbabago. Amen? Sa lahat ng relasyon, hindi siya nagbabago. Kaya lahat din ng mga sitwasyon sa ating buhay ay hindi rin po magbabago yung kanyang pangako. Amen? Nandyan lang po lagi ang ating Panginoon. Kaya nga po lagi po tayong manampalataya at magtiwala lamang po sa Kanya. Last po mga kapatid na ating points, not just only He is the God of every generation, not just only He is the God of every situation. Next is He is the God of everything. Amen mga kapatid. Kung mababasa po natin, mga kapatid, in verse 18 to 22, ay makikita po natin dyan mga kapatid. In verse, especially mga kapatid, in verse 20, mga kapatid, ano po? For the sake of time, ay wag na po natin basahin from verse 18 hanggang 22. Basahin na lang po natin mga kapatid, beginning in verse 20 ng chapter 3 ng Exodus. Ang sabi ng Biblia, Exodus chapter 3 verse 20, ang sabi po mismo ng Panginoon, and I will stretch out my hand and smite Egypt with all my wonders. So ang sabi ng Panginoon, with all my wonders. Ano po which I will do in the midst thereof, and after that He will let you go. Ang sabi pa ng verse 21 ng Panginoon mismo, and I will give these people favor in the sight of the Egyptians, and it shall come to pass that when ye go, take note that word, ye shall not go empty.
Mga kapatid, sa pananampalataya, salamat sa Panginoon dahil mayroon tayong everlasting God. Amen? Meron po tayong God, self-existing God. Ano po mayroon? From everlasting to everlasting. Siya po ay ang nag-iisang Diyos lamang na mayroong tatlong persona, mga kapatid, na kailanman hindi nagbabago. At yung kanyang pangako ay hindi nawawala at nagbabago sa atin in every situation, in every generation, mga kapatid. Why? Because He is the God of everything. Jesus Christ is my everything. Jesus Christ is our everything. He is everything. He is the God of everything, mga kapatid. Siya na ang nag-iisa, mga kapatid. Siya na po ang lahat. Kaya nga po, mga kapatid, tayo po ini-encourage at sinachallenge lagi ng ating Panginoon na wag na po tayo, mga kapatid, maghanap pa ng iba. Ano po, mga kapatid? At wag na po tayo mag-asampa ng mga kayamanan, mga bagay na hindi ka aya-aya, hindi ka lugod-lugod para sa Panginoon, na siya maghihindar sa ating buhay bilang sa mananampalataya para tayo patuloy na makapaglingkod sa Panginoon. At tayo po ay hindi na po dapat pang mainggit sa ibang tao kahit sila po ang pinakamayaman dito sa ibabaw ng lupa, mga kapatid. Ako'y naniniwala, mayaman man po sila, pero hanggat wala po silang Diyos sa kanilang buhay, ay kailan po hindi sila magiging mayaman sa harapan ng Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, kahit tayo man po ang pinakamahirap, pinakadukha dito sa ibabaw ng lupa, hanggat tayo po ay nagpapatuloy at naglilingkod sa Diyos, tayo po ang pinakamayaman na tao dito sa balat ng lupa. Bakit po? Kasi mayroon po tayong Ama na nasa langit. Amen? Na siya ang pinakamayaman sa lahat. Mga kapatid, His riches is not just only riches, it is everlasting riches. It is eternal riches na kailanman hindi nauubos, hindi nakukurap ang kayamanan ng Panginoon. Amen? Hanggang sa langit, mga kapatid, pagdating natin sa langit, nandun pa rin yung mga kayamanan ng Panginoon na hindi nauubos mula dito sa lupa na ipinoprovide niya sa atin, mga pangangailangan natin. Hanggang sa langit, mga kapatid, madadatnan pa rin natin yung kayamanan ng Panginoon na yun, mga kapatid. Bakit? He is the God of everything. He is everything, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Biblia kanina, He is the sustainer, He is the bread of life, He is the light of the world. Siya ang ilaw ng kadiliman, mga kapatid. Kaya nga po tayo bilang mga Kristiyano, mga kapatid, hindi na po dapat tayo nangangamba sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Ang sabi ng Biblia, kung ang Panginoon nga ay sinusustain niya ang pangangailangan ng mga damo, ng mga baka, ng mga kalapate, ng mga hayop, how much more sa atin bilang mga anak ng Diyos? Mas lalong ipro-provide ng Diyos yung ating pangangailangan, physical at spiritual. Bakit po? Kasi alam ng Diyos yung ating pangangailangan eh. Ang Panginoon lamang pong tanging nakakaalam ng ating pangunahing pangangailangan para po patuloy na maging kagamit-gamit ang ating buhay para sa kanyang dakilang gawain. Yun po yung purpose ng Panginoon kung bakit patuloy po tayong sinusustintuhan ng ating Panginoon at patuloy niyang provide ang ating mga pangunahing pangangailangan upang patuloy po rin po tayo makapaglingkod po sa Kanya ng may katapatan at kagalakan sa ating puso. Mga kapatid, ang challenge po sa atin po ngayong araw na to, sa oras na to, mga kapatid, ay magpatuloy lang po tayo. Amen? Wag po tayong mananawa. Doon may mga pagsubok at trials sa buhay, may mga kahinaan, mga kapatid. Tao lang po tayo, walang perfecto, mga kapatid. Pero tandaan natin, mga kapatid, meron lagi po tayong Diyos na kasama sa ating buhay. Hanggat po tayo ay sumusunod sa Kanya, sumusunod din po ang blessing sa ating buhay. Pero kung tayo po ay aalis at tatalikod sa Kanya, tatalikod din po at aalis ang mga pagpapala sa ating buhay. Sumpa ng Diyos ang makakamit natin sa ating buhay. Mga kapatid, I do pray na yung mga prinsipyo ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay may pamuhay po natin sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Magpatuloy lang po tayo, mga kapatid, at magpakalakasan po tayo sa biyaya lamang ng Panginoon. Siya lang po ang ating kailangan at wala na pong iba. Bakit po, mga kapatid? He is the God of everything. He is everything. Amen? Lahat ng ating pangangailangan ay nasa Kanya na lang po, mga kapatid. Handa pong ibigay ng Panginoon yan at handang buksan ng Panginoon ang bintana ng langit ng pagpapala. Ibubuhos lahat sa inyo ng pagpapala. Yan po, mga kapatid, ay kung patuloy po tayo maniniwala at mananampalataya sa Kanya at susunod lamang po sa Kanyang kagustuhan sa ating buhay. Mga kapatid, I do pray na yung simpleng mensahe ng Panginoon sa oras na to ay may tanim sa ating puso at isipan at may apply po natin sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Conclusion, mga kapatid, let us always praise and worship God for what He is. Let us always praise and worship God for what He is. That is our God. Sabi ng Panginoon, I am that I am.
Ang masasabi naman po natin bilang kanyang mga lingkod, He is that He is. He is the God of every generation. He is the God of every situation. And He is the God of everything. To God be the glory po. Tayo po'y manalangin. Dakilan namin Diyos, amin ang makapangyarihan sa lahat. Kami po'y muli nagpupurit nagpapasalamat sa inyong kadakilan sa aming buhay. Salamat po muli, Panginoon, sa inyo pong mga balang salita na hayag, Panginoon, at sa inyo pong mensahe na nagpuna ng aming pangunahing pangangailangan spiritual. Pero salamat po muli sa encouragement, rebuke, and challenges. Pagpalain niyo po patuloy, niyo po mga anak na patuloy ng naglilingkod ng may katapatan ng kagalakan, Panginoon, sa kanilang buhay para po sa ikakalago ng inyong pong dakilang gawain, Panginoon. Maraming salamat po muli sa lahat ng blessing o papala, especially sa buhay na walang gana at kaligtasan. That web, Panginoon, patawad sa aming pagkakasala, pagkukulang. Ito pong aking samod dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So salamat po muli sa bawat isa. To God be the glory po.